Idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amnesty ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang proklamasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabasura sa amnestiya para kay dating Senador Antonio Trillanes. 2018 nang lagdaan ni Duterte ang Proclamation 572 na layong bawiin ang amnesty ni Trillanes. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na bawiin ito nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Paglabag daw ito sa karapatan sa due process si Trillanes dahil nilabas ang proclamation ilang taon matapos igawad ang amnesty ng dating senador. May sapat na ebidensya rin daw na naghain sa amnesty application si Trillanes. Taliwas yan sa unang sinabi ng proklamasyon na hindi naghain ng official amnesty form ang dating senador. Laking pasasalamat naman ni Trillanes sa desisyon ng Korte Suprema. Anya, pang-aabuso ang ginawa ni Duterte sa pagbawi sa kanyang amnestiya. Hindi lang itong pang-aabuso ng kapangyarihan, kung hindi sukdulang katangahan, no? Kasi bilang abogado, dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. No? Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakutin nila ang iba't ibang institusyon. Agad namang bumuelta dyan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Siya ang tanga. There are as many opinions as there are lawyers. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kaya nga meron tayong Korte Suprema para kung ano yung kanyang pananaw, whether we agree with it or not, yun ang tama at yun ang sundin. Dagdag pa ni Panelo, wala namang magagawa si Duterte kung ito ang desisyon ng Korte Suprema. Pero naniniwala silang hindi nasunod ang proseso sa application at pagbibigay ng amnestiya kay Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.